Hello guys, good morning. Eto na naman tayo, pasok sa trabaho. Medyo kakaiba yung morning ko ngayon guys. Bukod sa maganda yung panahon at nandyan kayo, meron akong kasama ngayon. Kung nakikita nyo ngayon, si Happy at si Sadie. Eto guys, nandyan sila ngayon, si Happy at si Sadie. So lagi tayong samahan nila guys. Kaya andyan lang kayo, enjoy sa biyahe natin. So tuwang-tuwa yan si Sadie, tuwang-tuwa ngayon guys, oh. Nakasama siya, hindi na tayo nag-iisa, nasama ko na si Happy at si Sadie. May pag-uusapan tayo maya guys, no? Medyo late na ako, malilate ako ng 1 oras, 2 oras, no? Okay lang guys, dahil sa preparasyon kong ito. Pero marami akong na-discover ngayon, para matuloy-tuloy yung pag-uusap natin guys. Isa na yan, sinama ko si Happy at si Sadie. Mamaya guys, pag-uusapan natin yung kasaysayan natin guys, no? So ituloy natin guys, no? Baka ito si Happy at si Sadie ay magkaroon ng mga kasama sa mga riders natin, no? So sana mga ka-riders, baka magkaroon kayong mga doggies kasama ninyo or ano man. So medyo pang good vibes ito pag may kasama tayong ganito. So yun na nga guys, tuwang-tuwa ni Happy at Sadie guys, oh. Yun guys, hayamayin natin, no? Yung kasaysayan na makuha natin, maintindihan, no? Kasi nga, alam nyo ba guys, hindi nyo ito na papansin siguro, no? Yung galawan natin ngayon ay konektado sa kasaysayan natin, no? Kaya nga isang dahilan na tingnan natin, no? Sino ba yung nag-influensya, no? Influensya sa buhay natin, sa mga katutubong kultura natin, no? Binalikan ko nga yung kasaysayan kahapon dahil nga may ginawa akong kwento kahapon, kaya lang hindi ko nakuha yung tamang impormasyon, no? Mga datos, mga data, no? Kung kailan talaga tayo, or actually kahapon nagkwentuhan tayo guys tungkol sa pagsakop ng mga ibang lahi, no? Mga dayuhan sa ating bayan. So ganun guys. Ayun, pag may bagsak, ayun pala, bumibigay sila. Kaya dahan-dahan lang tayo sa bagsak. So ganun guys, no? Na kwento ko sa inyo kahapon yung pagsakop ng mga ibang mga dayuhan sa atin, no? Ngayon naman guys, balikan natin bakit ba, no? Yung nangyari naman sa buong mundo, no?
ano yung pagsakop nangyari sa buong mundo. So ito yung one guys, World War II. Dito nagbago yung kasaysayan, no? Mga Kastila guys, pagsakop sa atin, dito na hinto yung World War II. So balikan natin guys, no? Backtrack tayo, no? Nangyari doon sa World War II. Hindi naman to sakto guys, tamang kwentuhan lang. Relax lang kayo dyan guys, no? Habang nagkukwentuhan tayo. Masaya naman si Bebe Sky guys, nandito na sina Happy at Sadi, no? Kaya hindi na nalulungkot si Bebe Sky, may kasama na siya sa araw-araw. Kaya ganun guys, World War II guys, kung saan ba talaga ito nagumpisa. So saan siya nagumpisa? So ito guys, ang World War II ay malayo ito sa atin. Sa Europe ito guys, nagumpisa. Yung mga bansa nandun sa Europe, sila yung nagdidigmaan, no? At kasama yung mamaya, no? Kwento ko kung sinong mga kasama doon. So kailan ito nangyari guys, yung World War II? Nangyari ito guys, umpisa ito ng 1939 at natapos ng 1945, no? Ilang taon din yun, mga 5 to 6 years, no? So noong 1939 guys, inumpisahan ito ni Adolf Hitler sa Germany, no? So siya nung umpisa. So bakit ito guys, gusto niyang magkadigmaan sa time na yon, no? Siya yung nagpa-umpisa nito kasi nga ang paniniwala niya guys, yung mga ano ba sa Tagalog ng German, yung mga German guys, si Adolf Hitler, paniniwala niya pinakamataas yung lahi nila, no? Pinakamataas sa mundo at malakas sila sa time na yon. Kaya ganon guys, no? Yun yung paniniwala niya, na pinakamalakas sila. Kaya sinubukan niyang hindi na sinubukan, ginawa niya talaga, no, na sakupin. Pero may iba pa yata siyang gustong gawin, yung may tinatawag ay sayo ko lang banggitin, pero may isang gusto siyang sakupin na lugar, pero at yung lahi gusto niyang lipulin niya to, ano, yung Poland, no? Poland. So nandun lahat yung mga lahi na yun, yung Poland. Gusto niya yung lipulin yung Poland. Kaya lang bago siya makapunta doon, marami siyang bansa madadaanan. So dahan-dahan papunta doon. Kaya kung bakit yung digmaan ay nangyari, dahil nga doon, no? Yan nga guys, daming gusto ni Hitler, ni Adolf Hitler. So tindi ng pangarap niya. Hindi ko masyadong guys, no? Nakalimutan ko na detalyado na sino yung unang sinakop nila, kasi mahirap bigkasin yung mga bansa, Kaya pero in general guys, yun yung ginawa niya, no? Yun yung objective niya, no, na sakupin. Actually yung pinaka-objective niya guys, sakupin yung buong Europe at gawing parang imperial, no? Hindi ko alam imperial o applicable yun ba. Gusto niyang sakupin, no? Yung buong Europe. Tapos kalaunan gusto niya masakop yung buong mundo, no? So yun ang ginawa niya guys, Europe ang sinakop niya. So at napaka powerful nila guys noon. Dami niya ng mga war, no, mga weapons, mga
tangke, eroplano, napaka parang modern na talaga siya guys, no? Kaya napakalakas ng loob niyang magkaroon ng digmaan. Nangyari guys, inumpisa niya yung digmaan. So very smooth naman yung digmaan na inumpisahan ni Adolf Hitler guys, no? Nasakop niya naman yung lahat, no? At sa loob ng isang taon dami niyang nasakop, kaya mabilisan yung pagsakop nila guys, no? Kaya through air, sea, by land, sea, kaya ganun guys, no? Napakalakas kasi nila. Ngayon tinuloy-tuloy nila guys, no, yung pagsakop hanggang makuha yung Poland. At yun nga guys, masakit man isipin at banggitin, talagang meron silang nilipol na lahi doon, no? Maraming namatay, pinatay. So alam nyo na yan guys, hindi ko nabanggitin. So ganon, no? Ngayon ganon ang nangyari, no? Pero hindi pa rin siya, ayaw niya pa rin huminto kasi nga na lalasap niya na yung sarap o tagumpay, no, sa mga sinasakop niya, no? Pero hindi ko maintindihan na okay lang na maraming namatay, no? Samantalang ang objective naman niya ay opensa, hindi depensa, no? Kasi meron kasi guys na self defense, no? Kaya nadadama yung mga civilian. Pero ito, nag-opensa siya, wala namang yatang threat sa bansa nila. Pero hindi ko alam, no, kung may threat o ano, o wala lang yata, threat lang. So nag-opensa siya at maraming nga civilian ang nadamay, no, pinatay. Ayun, yun, maraming nadamay, no. Yun nga iniisip ko ngayon. So anong pakiramdam nila na maraming namatay, no? Mahirap isipin. So kung yun naman talaga ang gusto nilang mangyari, kaya siguro gano'n. So maraming sibilyang na damay o pinatay talaga intentionally. Ngayon guys, so yun, tinuloy-tuloy ni Adolf Hitler yon sa pagpananakop dun sa Europe, no? At malaking lugar ang nakuha niya. So ngayon may mga bansa naman na mahirap sakupin, no? At marami din siyang bansa na naging hindi naman marami, no? Dalawa lang yata, no, na naging kakampi niya, kaya nadamay tayo guys, no? So ang naging kakampi niya guys, yung Italy at itong Japan, no? Japan. So ang tawag sa kanila guys ay Axis power, no? So itong tatlo. So yun guys, no? So bago tayo pumunta dito sa pananakop ng anong purpose nito dito guys, yung tuloy-tuloy na pananakop ng Germany, no? Sinakop nga nila yung Europe, no? So halos nasakop nila guys, pero merong mahirap na kalabanin nila, no? Yung Great Britain guys, yung Great Britain napaka matapang din, at yung leader nila, no, sino nga ata? Si Churchill, kalimutan ko na guys. Winston Churchill. So napakatapang niya guys at matalino, no, sa strategy. So digmaan sila guys, no, ilang taon din, pero parang natatalo na si Great Britain, no? Natatalo na siya, kaya humingi siya ng tulong sa Amerika. Actually nung umpisa pa lang ng gera ay humingi na talaga siya ng tulong, no, sa US.
mukhang sabi nga sa US ay ito ay hindi namin gera, no? Gera, no? Digmaan. Kaya hindi namin taya yung buhay ng aming mamamayan. Kahit yung mga mamamayan nila guys, mga madlang people nila, ayaw din, no? Kaya hinayaan lang yung Great Britain gera sa mga ito nga sa Germany, no? Gera sila pero hindi ko alam kung ilang taon, but tuloy-tuloy yung gera nila. Minsan nga natalo nila yata yung Germany sa isang digmaan. Kala nila tapos na, binalikan sila, no? Binalikan sila ng Germany at doon ay doon na sila natalo na sila. Kaya humingi na talaga sila ng tulong kay US, no? Sino ba si US? Franklin Roosevelt yata dati. Sorry, no, kung mali ako, nakalimutan ko na. So yun guys, no? Humingi sila ng tulong, no? So siguro hindi ko alam, no? Baka nakuha na rin si US, kinakabahan na rin, baka madamay na rin sila kasi nga lumalakas na yung German, no? Germany. So siguro naisipan habang marami pa allies. So yun guys, nag-decide na si US. Hindi ko alam anong year, 1944 ba, mga ganun guys, no? 1944, 1943. So nag-decide na si US war sa Germany, no? So yun, pinagtulungan nila pero hindi ganun kadali guys, no? Yung digmaan din nila, no? Kahit na nagtutulungan na sila. Ngayon ayun nga nangyari guys, dito na nagumpisa yung digmaan sa atin. Sabi ko kanina, kasama ang Hapon dito guys, nagdigmaan sila, no? Kasama yung Hapon, kaya nadamay tayo. So may pinag-usapan yata sila, Hapon, pero yung Italy talaga guys kasama na sa digmaan kontra Germany, no? Magkasama. Pero hindi ko alam talaga, no? Hindi ko na intindihan yung purpose ng Italy, no? Pero sunod natin yan guys ng pag-usapan. So ang alam ko naging Axis power sila, no? Magkasama sila. Ngayon ito nga naman guys, no? Concern tayo dito sa Hapon, no? Kung paano tayo sinakop ng Hapon, at kailan, at ano yung nangyari dito. So yun guys, na sinakop tayo ng Hapon dahil nga ang pagkakaintindi ko, medyo nagtampo sila sa US, no? So may pinag-usapan sila, hindi nila nakuha. Kaya ang unang ginawa nila guys ay yun nga, yung Pearl Harbor, no? Binomba nila yung Pearl Harbor habang nagigera yung US dito sa Germany. So ginera nila yung Pearl Harbor. Magandang kwento din itong Pearl Harbor guys. Itong nangyari dito, hindi alam ng Amerika, no? O may alam man, pero hindi sila naniniwala na gagawin ng Hapon yung pagbomba sa Pearl Harbor, no? Hindi nila akalain na gagawin yon. So maraming intelligence dito guys na malalaman na bubombahin na yung Pearl Harbor, hindi lang binigyan pansin. So naging successful guys yung pagbobomba dun sa Pearl Harbor, no? At maraming buhay na lagas doon. Kaya doon yung US naging kampante sila na walang gagalaw sa kanila, no? Kasi ang layo ng Pearl Harbor guys, no? Sa gera ng Germany, no? So yun, so doon nagumpisa guys yung gera ng Hapon at Amerika, no?
Pero nung ginera nila yung Pearl Harbor, hindi naman kaagad-agad na sumalakay din yung Amerika. So kasi may gera din sila dito sa Germany. So kaya gano'n, no? Hinayaan muna nila, no? Nagpa-recover muna sila doon sa Pearl Harbor. Pero meron pa silang isang parang base militar, guys, sa Midway naman, no? Gitna ito ng dagat. Midway, iba naman yung kwento doon, guys, no? Midway, parang Pearl Harbor din yun, sa gitna ng dagat. Pero sa sunod na pag-uusap natin yun, guys, no? Yung Midway. So yun, ngayon habang nagigera yung Hapon, Amerika dito sa German, mga Nazis dito. So yung Hapon naman, guys, dito sa East, sa Asia, talagang nananakop talaga, no? Masayang sumasakop ng mga bansa. Kaya yun ang nangyari, guys, no? Ang dami niyang sinakop dito sa kasama tayo. So kailan sinakop, actually, guys, no? Ito yung kwento ko nakaraan tungkol sa colonization, colonial mentality. Tingnan nyo na lang yun, guys, no? Na hindi ko nabanggit doon na sinakop pala tayo ng Kastila, guys, ng 300 years mula ng November 20, 1564 hanggang 1898, June 12, 1898. Yun yung independence natin, guys, kalayaan. Actually hindi hanggang doon, dahil nga sinakop tayo ng Hapon, pero halos doon, no, uminto yung pananakop ng Kastila sa atin, no? 300 years. Yun yung nakakita nyo, guys, no? Gaano kasama yung kalsada dito, kasi si Happy at Sadie, yan, nagagalaw, natutumba, no? So ganoon ka lala ng kalsada natin, no? Hindi smooth. So kung smooth lang siguro yung kalsada natin, guys, masaya si na Happy at sad naman si Sadie, di ba? So ganun, guys, no? Tuloy-tuloy yung pananakop ng Hapon, guys, dito sa Asia, no? Southeast Asia, sa East. Ngayon, hindi lang tayong sinakop nila. So napakalakas din ng Hapon natin, no? Kasi wala silang kalaban. Hindi huminto si Hapon, guys. Palakas na palakas. 1943 to 1945, ganun, guys, no? So ito naman si US, guys, nagpaplano na, no? Kasi lumalakas nga si Hapon. Gusto na nilang hintuin si Hapon, no? At siguro naawa na rin sila sa atin, guys, no? Kaya nagplano sila. So ang ginawa nila, guys, yung mga isla na sinakop ng Hapon, inisa-isa nila, no? Dahan-dahan nilang sinakop ulit, nilinis nila, guys. So yun, hindi sila bigla-bigla na pinuntahan kagad yung Pilipinas. Inisa-isa nila yung mga maliliit na isla para magkaroon sila ng base militar doon hanggang dumating sila dito sa Pilipinas, no? So ngayon, guys, ganon ginawa ng Amerika, no? Sinakop nila, nagkadigmaan yung Hapon at US dito sa atin. So maybe 3 years, no? 1943
or hindi ko alam, hindi ko sure guys kung 1939 nag-umpisa na sila, no? Kasi 1939 nag-umpisa yung gera World War II. So sinakop tayo ng Hapon, hindi ko sure kung 1939, 1943 hanggang 1945, no? So, kasabayan ng gera doon sa Europe, no? Kaya yun pala yun guys, Kastila pala yung tumagal dito sa atin, no? 300 years sabi nga ng history. So yun, no? And tuloy-tuloy yung gera, no? Hanggang dito ngayon. Sinakop na rin tayo ng, or tinaboy na rin ng Amerika yung mga Hapon dito sa Pilipinas. Nandito pa rin sa atin. So hindi tayo fully or totally merong kalayaan, no? Kasi may mga Amerikano pang nandito sa atin. So ngayon, ano yung pagkakaiba siguro guys, no, nang binigyan tayo ng kalayaan? Hindi ko na tinapos yung kwento guys doon sa Europe, no, gera ng Germany. So dito tayo guys sa atin, focus tayo dito sa bansa natin kung bakit anong ginawa ng Amerikano dito. So hindi ko alam anong nangyari, but siguro malaking pagbabago guys, no, na anong nangyari sa atin. Siguro yung pagkaalipin natin nabawasan, o hindi ko alam anong iba. Siguro binigyan tayo ng government, ayun na nga, ito pala yung government guys, government, no? Baka kaya nga pala guys, ngayon ko lang na realize or nagagets guys, sabay tayo na. Kaya pala sinasabi natin ngayon na yung batas natin ay nanggaling sa or halos tulad ng Amerika, no? Kaya yun din yung nagtataka ako, paano, no? Kailan sila ayun na guys, no, nakalimutan ko na yung history natin, o hindi ko nakalimutan pero hindi ko talaga inintindi yung history natin, no, nung nag-aaral pa ako, no, elementary hanggang college, no? Kasi nga kalam ng sikmura guys ang inintindi ko yung tulungan kami magkaroon ng magandang trabaho, yung subject na yon, no? Yun lang ang iniintindi ko. Pero yung mga history guys, hindi ko talaga, naiinis ako dyan noon, kasi hindi ko ma-connect kung ano yung maitutulong nito sa akin sa paghanap ng trabaho. So ganun guys, no? Kulang talaga, no, sa pagpapaliwanag, no, na bakit ba tayo may history, bakit may Pilipinong subject, mga ganun guys, no? So siguro pinaliwanag naman pero hindi ko talaga ma-connect, no, totally or fully. So ngayon ang nangyari, yun nga, ito nga guys, ngayon ko lang na kailangan kong buhayin itong history natin, kasi nga dito nagkaroon ng impact yung mindsetting natin dito guys sa history na ito, no, sa mga ninuno natin, no. Dito nagkaroon ng impact, no. Binigyan tayo ng kalayaan na June 12, 1898. So ganun guys, no. Giyera ba sa Hapon yun o kasama Kastila doon? So yun yung kalayaan natin, 1898. So
So hindi ko lang na-check yung kalayaan natin sa Amerika naman, no? July 4 yun pero hindi ko alam yung taon kailan. Ngayon, so sige guys, content natin ay World War 2. May content naman ako dito na dito sa bansa natin, yung pananakop nila. So yun yung ugat, no, dun sa pananakop ng Hapon. Ngayon, back to Europe tayo guys. So tinuloy ng Amerika, no, Great Britain, nagtulungan sila ng gera. So dahan-dahan ginera nila. Pero guys, no, bukod sa Amerika at Great Britain, sinakop ng Germany yung Soviet, no, yung Russia, no, si Stalin ang leader doon. So sinubukan nila, so madugo din yung gera doon guys, no. At hindi rin nagpatalo yung Soviet Union, Soviet, USSR, no. So yun, hindi talaga nagpatalo. So merienda muna tayo guys, no? So yun guys, no, sinubukan din sakupin ni Hitler si Stalin, no, sa Russia, USSR, United, hindi ko alam guys, kalimutan ko na, Soviet Union Soviet o ano, basta sa Russia guys, no. Sinakop nila. Ngayon naglalaway na si Happy guys. Sana hindi na uulol si Happy, pero masaya naman si Happy. So ganoon, yan, madugo din yung gera nila doon, no? Hindi nagpatalo si Russia, si Stalin. Kaya natalo yung Germany guys doon sa Russia, no? Hindi nila napasok talaga. Ngayon, yung Russia naman, no, ang parang nabuhay yung dugo. Talagang gusto nilang pahintuin yung Germany, no? Kaya sumugod din sila. So pumunta rin yata sila sa Poland, no? Sinugod din nila doon yung Germany, yung mga German. So yung Russia guys, kalaban na rin ng German, no? Kaya daming kalaban ng German guys, no? Kaya sobrang lakas nila dati. Daming kalaban, no? Kaya sobrang lakas. Kaya nga inumpisahan niya Hitler in jail, kasi hindi ko alam kung trip niya lang yon na malakas siya. Kahit malakas ka ba naman, lahat ng kinalaban mo yung ilang bansa, talo ka pa rin, di ba? Kumpara mo lang, no? Hindi naman yan nadadaan sa malakas, gano'ng kalakas. Ang nadadaan yan sa dami ng tao, no? Yung gumagalaw. Kahit maubos yung mga tao ng isang bansa, kulang pa rin, no? Meron pa rin isang bansa, tao guys, no? Hindi lang naman basta tao yan, malalakas din yan, lalo na yung Amerika. Kaya naubos nga guys yung, kaya buti na lang guys yung Great Britain, malakas din, no? Maganda rin mag strategy. Kaya gano'n, no? So maganda kalsada dito guys. Kung ganito lang yung kalsada, nako, tuwang-tuwa si Happy at sad naman si Sadie. So gano'n guys, no? Gusto nilang pahintuin si Kwan guys, pinagtulungan nila si Hitler, no, pahintuin, kasi dami nang nadadamay na civilian at walang kapayapaan sa mundo. So ngayon,
ang dami guys kalaban ni German, no? Hitler. Kaya ewan ko, minsan guys may istorya na napaparaning na daw si AH, no? Kilala nyo na yan. So napaparaning dahil sa binibigyan siyang gamot, no? So nung nangyari na yun, hindi na siya nakapagplano ng maayos, no? Kaya siyempre naman guys, bukod doon mauubos din talaga yung resources nila, no? Ilang bansa ba naman yung kalaban niya, no? So yun, hanggang humina nga yung Germany guys, Hitler. Pero guys, kung isipin nyo na si Hitler lang yung nakapinsala ng mga civilian, ito nga yung sinasabi ko kanina guys, no? Hindi ko maisip ano yung damdamin niya na opensa siya, no? Offense siya at nadama yung civilian. Ito namang halimbawa yung Amerika guys, may nadamay din silang civilian, no? Na pero ang sa kanila naman guys, defense naman, self defense, hindi naman self defense, no? Kailangan lang nila talagang pahintuin si Hitler. So yun nga guys, parang may mga collateral damage yung, hindi naman collateral damage guys, merong intention kasi, no? May mga ginagawang dinadama yung mga civilian, pinapakita. Halimbawa guys, yung pagbobonda sa city, sa syudad, yun yung ginagawa, no? Para maipakita lang na nakapasok na kami sa city nyo, no? Matakot na kayo, no? So yun guys, so yun yung ginawa ng Amerika doon sa Berlin, Germany. So binomba ng Amerika yung syudad guys, Berlin. Binomba nila, kung di ako nagkakamali. So binomba nila yon. At talagang guys, maraming nadamay doon. So damay guys civilian, pero may message silang pinaabot guys na nakakapasok na yung Amerikano sa syudad ng Germany. Kaya ganun na minsan ganun talaga ginagawa guys, no? Message yun. Binomba yung Berlin, no? Ngayon kabaligtaran nangyari guys, no? Yung sa pagbomba sa syudad, ang nangyari guys, sumilab yung mga damdamin ng mga German, no? So marami tuloy, kahit mga civilian, maraming umanib, no? Sumanib sa mga sundalo, kahit mga babae yata, no? Meron na rin sila mga babaeng mga sundalo. So yun guys, dumami sila. So hindi naging maganda yung resulta na pagbobomba guys dun sa Berlin, no? Dumami patuloy. Ngayon kasi maraming nagalit mga civilian. Ngayon nakalimutan ko na, no, na anong dahilan ba't binomba ulit nila yung Amerika, yung natitirang isang isang building. Nakalimutan ko na anong tawag doon, building na yun. Pero guys, nandun yung mga civilian. Pero ang naalala ko, sabi ng Amerikan yata na bubahin natin to kasi baka magdito, no? Baka ulit dadami sila at dito lang gagawa ulit ng dito lalakas sila ulit. So binomba nila isang building guys. Ang problema guys, nandun yung mga civilian. So nabomba nila. So yun. Pero ang alala ko ay parang yun nga, humina yung Germany doon, no? Baka sa moral o sa discouragement, no? So ngayon guys, ganun ang nangyari, no? Ngayon tuloy-tuloy pa rin yung gera, pero ang pinaka
huli guys nung nahinto yung Germany guys, yung D-Day guys, no, tinatawag nilang D-Day. So yung D-Day guys, doon na nagsanib pwersa na sabay-sabay yung allies, ally powers, no. Nandiyan yung America, Great Britain, France yata, basta guys, no, France, Poland. So nagsama-sama sila guys. So yan yung D-Day guys. So marami din talagang nasawi dyan, no? Kasi itong World War II guys, itong pinaka madugong digmaan at pinakamalaki, no? Iba-ibang bansa ang nadamay, no? Sangkot. So yun, D-Day guys, no? So gera yun, no? At doon yun yung paghihinto ng pananakop ni Hitler guys, yung D-Day. So yun yung World War II guys, no? Kaya tayo ay nadamay dahil pumunta nga dito yung Hapon. So back to Philippines tayo guys. So alala ko pala guys, no, si Magellan ay isang Kastila. Siya pala yung nanakop sa atin, o hindi ko alam kung siya ba o negosyante siya, pero yun. So back to Philippines tayo guys. Yung sinakop tayo tinulungan tayo ng Amerika. So yung Amerika, lumingon na si, anong nangyari kay ay nalaglag. Muntik na ako kanina guys, no. Ay, nangyari. Lolo na pa si Bebe Sky. So ganun guys, no. Thank you God, Lord, gabayan niyo po kami sa aming biyahe. Salamat po. So ganun guys, no. So malapit na rin ako guys, no, sa patutunguhan ko. Medyo mahaba ngayong World War II. Sinakop na tayo ng Amerika, pero yun nga, 1898 pa pala tayo nagkaroon ng independence, no? Naalis yung Amerika Hapon 1945. 1898 guys, June 12, kalayaan natin. Ngayon hindi ko alam, no, yung kalayaan natin ay kalayaan natin na mawala sa sakop ng Amerika July 4. Hindi ko alam guys anong taon, check natin ulit yan. So yung fully independence natin guys kung kailan, no? Pero yun nga, June 12 na 89, June 12 talaga guys ang sineselebrate na 1944. Hindi ko alam guys, no? July 4, 1944. So hindi ko kasi gera pa 1944. Ngayon guys, ano yung talaga dito, no? Objective, no, o impact sa current period or ngayong taong 2023 guys. Ano yung impact sa atin, no? So yun nga guys, no, itong World War II, dito nag-umpisa yung pagbabago, no, sa ating bansa. Hindi man lang pagbabago, or turning point, no, kumbaga turning point galing sa Kastila sa 300 years na pananakop. At ito pa sa guys, naalala ko, Kastila, Hapon, Amerika, may mga incheck din guys, so hindi masyado nabanggit, pero yun. At
ano mga ano mga kultura na kuha natin sa kanila guys, no? Ilang taon din silang sumakop. So ang sa Amerika ano guys, governance yung nakuha natin, tinuruan tayo, no? So ganun, no? At ang kaya doon pala na naintulad yung batas natin sa Amerika kasi sila sila naging colony tayo, nagka-colonize sila sa ating bansa. So sinakop tayo, but hindi ko alam masyadong ano yung naging kalagayan natin sa panahon nila, no? Or nag-improve ba, but ang mindset natin guys, nandito pa rin. So ayun guys, dahil nga World War II, ano yung ito yung sa World War II guys, dito yung turning point. At ang tanong ko guys, ano yung naidudulot or impact sa atin ngayong taong 2023? So anong impact sa atin guys yung World War II hanggang ngayong 2023 na dito pa rin sa atin? So yan guys, marami namang naidulot na advantage, maganda, at mayroon ding disadvantage guys, no? So ano nangyari, no? Ito ay panoorin nyo na lang guys yung nagawa kong content na colonial mentality. So yun yung naging impact or resulta sa atin guys, yung colonial mentality. So sana guys, malapit na ako sa place ng trabaho ko, and ito guys ay hindi naman exact, no, yung mga impormasyon dito, base lang ito sa alaala ko at habang bumabiyahe para sa kwentuhan natin guys, no? Tamang kwentuhan lang, no? Alam ko kayo din may mga idea din kayo sa isip nyo. So kung meron kayong tanong or suggestion or idea dyan guys, just share, comment down below. And then guys, kung bago ka pa dito sa channel na ito, just click like and subscribe. So guys, kita tayo ulit later. At be informed, be updated, and be part. Have a good day guys. Bye for now. Thank you.